Napakasakit malaman na ang sarili kong anak, kinampihan ang ama niya, para lang makuha ang mana namin. Ang buong laman ng bank account, na dapat ay para sa kinabukasan ko, bigla na lang naglaho, parang bula. Isang kasunduan sa likod ko, nilagdaan nila. Binagsakan ako ng langit at lupa. Pero hindi ako nagsalita. Nanonood lang ako, tahimik. Dahil ang bawat tahimik kong luha, may kaakibat na malalim na pagpaplano. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria. 38 taong gulang pa lamang ako noon. Isang arkitekto. Katatapos ko lang pirmahan ang aking papel sa diborsyo. Narito ako ngayon sa Madrid, sa labas ng hukuman. Malalim ang paghinga ko. Sa isang banda, ramdam ko ang bigat ng nakaraang 10 taon. Sa kabilang banda naman, tila may bumulong sa akin na ito na ang simula ng aking paglaya. Hindi pa man natatanggal ang lahat ng bakas ng sakit, isang kakaibang paggaan ang dumapo sa aking puso. Pero habang nakatayo ako doon, pinagmamasdan ang naglalakihang gusali ng Madrid. Isang itim na kotseng karangyaan ang humarurot at bumusina ng malakas. Dahan-dahan itong huminto sa aking harapan. Hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sa loob, nakangiti, halos tumatawa pa nga, si Anton, ang aking dating asawa. Nasa tabi niya si Aling Gloria, ang kanyang ina. At sa likod, si Bea, ang babaeng naging dahilan ng aming paghihiwalay. Magkaakbay pa silang tatlo, pinagmasdan ako ni Anton, may bahid ng paghamak sa kanyang mga mata. Kamusta na, arkitektong walang silbi? Masaya ka ba sa papel mo? Tanong niya. Tila isa akong insektong kanyang kinukutya, si Aling Gloria naman, tinapunan ako ng tingin na tila masahol pa sa isang basurahan. Anak, huwag mong sayangin ang laway mo sa babaeng walang kakayahang magbigay ng tagapagmana. Tara na! Naghihintay ang ating pagdiriwang. Isang biyaya sa ating tahanan na nawala na ang babaeng iyan. Narinig ko ang mahina, matamis na tiling ni Bea mula sa likod. Tama po si Aling Gloria. Anton, mahal, tara na sa probinsya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang iyong villa. Sabi nila para daw palasyo. Ngumisi si Anton. Ngisi ng tagumpay. Bie. Sa villa kapayapaan tayo magdiriwang. Wala nang mangungulit. Umalis ang kanilang sasakyan, nag-iwan ng alikabok at pagtawa. Naramdaman ko ang pagtawa nila. Pagtatawang puno ng pangutya. Pagtatawang mayabang. Akala nila talunan ako. Akala nila wala na akong natitira. Pero hindi nila alam ang totoo niyan, sila ang lilipad patungo sa apoy. Hindi nila alam ang aking pagkabigo ay simula lamang ng isang malalim na pagbabayad. Humakbang ako patungo sa isang imborna sa gilid ng bangketa. Dahan-dahan kong inalis ang puting gintong singsing mula sa aking daliri. 10 taon. 10 taon ng pag-asa. 10 taon ng pagtitiyaga. Ngayon, isang maliit na hugis na lang ang naiwan sa aking balat. Ito ang dulo ng lahat, bulong ko, binitawan ko ang singsing. Narinig ko ang mahinang tunog ng metal na lumubog sa madilim na imburnal. Tapos na. Tapos na ang 10 taon ng paglilingkod. Tapos na ang 10 taon ng pag-asa. Tapos na ang 10 taon ng pagtitiisan, at sa mismong sandaling iyon, isang malakas na busina ang muling umalingaw-ngaw. Isang sasakyan ng pulisya ang mabilis na huminto. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Napuno ang harapan ng hukuman ng mga pulis. Mabilis silang kumilos. Humanda. Ano iyon? Narinig ko ang boses ni Anton, Aling Gloria, at Bea mula sa malayo. Sumisigaw sila. Naguguluhan sila ang mga pulis. Nagising ako mula sa aking pagmumuni-muni. Hindi ko mapigilan ang isang maliit na ngiti na sumilay sa aking mga labi. Sila ngayon pa lang nila nalaman. Ang kotseng karangyaan na umalis kanina, ngayon ay nakatigil na.
Ang kanilang pagtawa, napalitan ng tahimik na kaba. Isipin mo na lang ang pagdiriwang na akala nila ay magiging masaya, ngayon ay naputol na. Ngayon, hayaan ninyong balikan natin ang kwento, para lubos ninyong maunawaan kung paano humantong ang lahat sa puntong ito. Ako si Maria. Mula pa sa simpleng buhay. Ang aking nanay Lydia, isang napakabuting ina. Siya ang may-ari ng isang maliit na tapsilugan sa isang abalang kanto sa Manila. Doon ko natutunan ang sipag, ang tiyaga, ang halaga ng bawat kusing. Dahil sa kanya, nakapag-aral ako, nakapagtapos ng arkitektura. Pinangarap kong makagawa ng magagandang bahay, hindi lang para sa iba, kundi para din sa aming pamilya. Isang araw, nakilala ko si Anton Torres. Mayaman siya. Matagumpay. May kakaibang karisma. Noong una, nahumaling ako. Akala ko, siya na ang lalaking magiging katuwang ko sa buhay, ang tutupad sa aking mga pangarap. Pinakasalan ko siya. Mahal ko siya noon, pero hindi ko alam. Sa likod ng kanyang mga ngiti at matatamis na salita, may itinatago pala siyang ibang kulay. Isang kulay na unti-unting lumalabas habang lumilipas ang mga taon. Naging masipag ako sa aking propesyon. Sa tulong ng Diyos, nanalo ako ng maraming International Architectural Awards. Ang bawat premyo, ang bawat sentimo na naipon ko, ay inilaan ko sa isang pangarap. Ang pangarap na maitayo ang Villa Kapayapaan. Ito ay isang lupa na personal na ibinigay sa akin ng aking mga magulang bago pa kami ikasal. Kaya may titulo ako. May dokumento. Lahat, malinaw. Hindi ito bahagi ng anumang mana o dibisyon ng ari-arian. Ito ay regalo para sa akin. Ang Villa Kapayapaan iyon ang pinakapuso ng aking pagkatao. Modernong disenyo. Napakalawak. May hardin ng mga rosas na ako mismo ang nagtanim. Gusto ko maging pugad namin iyon ni Anton. Isang lugar kung saan namin bubuin ang aming pamilya. Isang lugar kung saan kami magtatago mula sa ingay ng mundo. Pinaglaanan ko ang lahat. Ang bawat sulok. Ang bawat pader. Ang bawat haligi. Ito ay gawa ng aking dugo at pawis. Pero habang itinayo ko ang pangarap na iyon, unti-unti kong nakikita ang mga bitak sa aming relasyon. Ang pagkontrol ni Aling Gloria. Ang kanyang mga tingin. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga hiling na tila utos. Ang pagiging mailap ni Anton. Ang kanyang pagiging abala. Ang kanyang paglayo. Tila ang pangarap na pinaghihirapan ko ay dahan-dahang nagiging isang hawla. Isang hawla ng pait at pagtatago. At sa bawat araw, mas lalo kong naramdaman na hindi na ako ang Maria na minahal ni Anton. O baka naman hindi talaga niya ako minahal, ang mga taon ng aming pagsasama. Isipin mo na lang. 10 taon. Dati ang bawat paggising ay puno ng pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang bawat araw ay tila mabigat na tinik sa aking lalamunan. Si Anton parating wala. Ang kanyang trabaho palaging dahilan. Hindi na siya umuuwi. Hindi na kami nagkikita. Hindi na kami nag-uusap. Ni hindi ko na matandaan kung kailan kami huling nakakain ng sabay sa hapagkainan. Samantala, si Aling Gloria. Ang kanyang mga salita, parang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking diwa. Maria, wala ka namang silbi, ganyan ang sasabihin niya. Hindi ka makapagbigay ng apo sa pamilya namin. Ano pa ba ang halaga mo? Sa mga salo-salo, sa harap ng kanyang mga kaibigan, sa harapan ni Anton mismo, babanggitin niya ang aking pagiging walang kwenta. Tila gusto niyang ipakita sa lahat na ako ay isang basura, isang pabigat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumaban. Pero ang sabi ko sa sarili ko huwag. Hindi ito ang oras. Ang pinakamasakit sa lahat, syempre, ay ang pagtataksil ni Anton. Unti-unti kong nalaman ang tungkol kay Bea. Ang totoo niyan, hindi na nga nila itinago. Nagpakita silang magkasama.
Sa mga events sa mga party. Parang ipinagyayabang pa niya sa akin ang kanyang bagong kabit. Minsan, sinubukan kong kausapin si Anton. Anton, ano ito? Tanong ko, halos manginig ang boses ko. Tinitigan niya lang ako. Tapos, umisi. Isang ngising puno ng pangungutya. Wala kang pakialam, iyan lang ang sabi niya. Huwag kang makialam. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Dati umiiyak ako. Sa gabi, kapag mag-isa na ako sa aming kwarto, tahimik akong iiyak. Ngunit dumating ang isang punto. Isang punto kung kailan natuyo na ang aking mga luha. Naintindihan ko. Hindi ako dapat maging biktima. Hindi ako dapat magpatuloy sa ganitong buhay. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong lumaban. Pero hindi sa pamamagitan ng pag-iyak o pagsigaw. Kailangan ko ng matalinong paraan. Sa mga oras na iyon, ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho. Ang aking mga proyekto. Ang aking mga disenyo. Ang Villa Kapayapaan iyon ang naging aking kublihan. Isang lugar na binubuo ko, hindi lang para sa pangarap, kundi para sa sarili ko. Ginawa kong isang smart home ang villa. Bawat sulok, bawat pader, inilagay ko ang aking disenyo. Mula sa electronic gate, hanggang sa camera system, hanggang sa mga sensor ng bawat bintana at pinto. Ako mismo ang nag-design. Walang nakakaalam. Walang nakakapansin. Akala nila ordinaryong automation lang iyon. Pero para sa akin, isa itong kuta. Isang kuta ng pag-asa. Dahil sa aking pagiging arkitekto, alam ko ang halaga ng mga dokumento. Kaya, bago pa man lumala ang lahat, at bago pa man mag-umpisa ang mga komplikasyon, ako at si Anton ay nagkaroon ng kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian. Tinawag namin itong prenuptial agreement, kahit nasa kalagitnaan na ng aming kasal nang ito'y pirmahan. Ang totoo niyan, hindi naman gaanong binigyan ni Anton ng pansin. Siguro, dahil sinabi ni Aling Gloria sa kanya, anak, kahit anong pirmahin mo, sa atin pa rin ang ari-arian. Tayo ang Torres. Ngunit alam ko ang mga dokumento. Iyon ang magiging aking sandata, sa mga panahong iyon, muling dumating sa buhay ko si Atty. Ricardo Cardo Reyes. Isa siyang kaibigan mula sa kolehiyo. Naging abogado siya. Isa sa pinakamahusay. Nakita niya ang aking kalagayan. Ang kanyang mga mata puno ng pag-unawa. Siya ang aking naging katuwang. Siya ang tumulong sa akin na ihanda ang lahat ng papeles, ang lahat ng ebidensya, para sa araw na darating. Ang araw ng aking paglaya. Hindi ko kailangang sumigaw para iparinig ang aking boses. Mananahimik lang ako. Magmamasid. Maghahanda. Dahil ang katahimikan, minsan, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Pagkatapos na matagal na paghihintay, dumating na ang araw. Ang araw ng aking diborsyo. Narito ako ngayon, nakaupo sa aking apartment sa Manila, habang ang tablet sa aking harapan ang tanging pinagmumulan ng liwanag. Ang mga nangyari sa labas ng hukuman kanina ay sariwa pa sa aking isip. Ang ngisi ni Anton. Ang paghamak ni Aling Gloria. Ang tawa ni Bea. Akala nila tapos na. Akala nila sila ang nanalo. Pero hindi nila alam ang totoo niyan, ngayon palang nagsisimula ang lahat. Kitang-kita ko sa screen ng tablet ang Villa Kapayapaan. Nagdiriwang sila. Ang aking villa. Ang Villa Kapayapaan na ginawa ko para sa amin, ngayon ay ginagamit nila para ipagdiwang ang pagbagsak ng aming pagsasama. Narinig ko ang malakas na musika, ang kanilang pagtawa. Tila walang pakialam sa akin, sa sakit na ipinadanas nila. Nakita ko si Anton. Nilapitan niya ang electronic gate ng villa. Mayabang niyang ipinasok ang kanyang birthdate, akala niya bubukas ito. Pero error. Nag-red light. Sinubukan niya ulit. Error pa rin. Lumabas si Aling Gloria, nagmamadali, nanginginig sa lamig.
Anton, ano ba? Buksan mo na. Ang lamig-lamig dito. Nagwala si Anton. Hinampas ang gate. Walang hiya. Nagpalit ng code ang babaeng iyon. Inaasar ako. Narinig ko si Bea. Ang tindi naman niya, Anton. Kakatapos lang ng diborsyo, nagpalit na agad ng code. Ang sama ng ugali. Ang galing magplano. Anton, sirain mo na lang. Bahay mo naman iyan, di ba? Ano pang kinakatakutan mo? Nagdilim ang mukha ni Anton. Kinuha niya ang isang malaking bato sa gilid. Sinira ang glass door. Basag. Ang tunog, parang basag na salamin sa aking puso. Ang aking mga disenyo. Ang aking pinaghirapan. Ngayon, sinisira nila. Pumasok silang tatlo. Narinig ko ang pagyapak ni Aling Gloria sa aking puting Italian wool rug na puno pa ng putik ang kanyang sapatos. Umupo siya sa mamahaling leather sofa, huminga ng malalim. Ay, ang sarap umupo rito. Bea, tingnan mo nga sa kusina kung anong meron. At sa bodega, kumuha ka ng masarap na alak. Tumakbo si Bea sa kusina. Kinuha niya ang bote ng Vega Sicilia, ang alak na matagal ko nang itinago para sa espesyal na okasyon. Sa halip na gumamit ng wine opener, sinubukan niyang buksan ito gamit ang kutsilyo, nasira ang liig ng bote. Ito, Aling Gloria, Anton, alak na masarap. Mag-party tayo. Inilakas ni Anton ang sound system. Reggaeton ang tugtog. Kumakain sila. Nagtatawanan. Nagkakalat. Para silang mga baboy na nasa isang palengke. Basag na baso. Tirang pagkain. Marumi ang lahat. Tiniis ko ang sakit. Tiniis ko ang galit. Ang mga luha ko tuyo na. Sa halip naramdaman ko ang lamig. Ang lamig na bakal. Alam ko. Ang aking disenyo. Ang aking sistema. Lahat ng galaw nila, lahat ng salita nila, lahat ng kanilang pagkasira. Naka-record. Bawat detalye. Bawat tunog, pindot ko ang record button. Lahat na isave sa cloud. Hindi lang ito video. Ito ay ebidensya. Ebidensya na hindi nila matatakasan, nang sa tingin ko ay sapat na ang aking ebidensya. Tinawagan ko si Inspector Ramos. Isa siyang mataas na opisyal ng pulisya. Kilala ko siya mula pa nang kumuha ako ng permit para sa villa. Magandang gabi, Inspector Ramos. Ako po si Maria, ang may-ari ng Villa Kapayapaan sa Sierra. Maria, anong nangyari sa ganitong oras? Kalmado ang aking boses. Inspektor, may mga pumasok po sa aking villa. Sinira nila ang aking pintuan. Mayroon akong video ebidensya. Sila po ay nagnanakaw at naninira ng aking ari-arian. Nasa Manila po ako. Hindi ko sila kayang pigilan. Kailangan ko po ng tulong. Agad. Naging seryoso ang boses ni Inspector Ramos. Sigurado ka? Walang pamilya mo doon? Ang ari-arian ba ay sa iyo lang? Opo. Akin lang po. Mayroon akong video kung paano nila sinira ang pintuan. Ipapadala ko po sa inyo ngayon din agad po. Pagkababa ko ng telepono, tinawagan ko naman ang head ng security ng subdivision. Sir, ako po si Maria. Isarado niyo po agad ang main gate ng subdivision. May isang itim na van na pumasok sa aking ari-arian. Sila ay mga magnanakaw. Naninira ng bahay. Papunta na po ang pulisya. Huwag niyo pong hayaang makalabas ang kotseng iyon. Diyos ko! Magnanakaw sa gabi. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Isasara ko po agad ang gate. Hindi po makakatakas kahit isang langaw. Inihilig ko ang aking ulo sa upuan. Naramdaman ko ang paghupa ng aking dibdib. Ang tunog ng alak na nabasag sa screen. Ang kanilang pagtawa.
Pero ngayon, alam ko ang mga siren ng pulisya ay humahagibis na patungo sa kanila. Ang pinto ng selda ay dahan-dahang bumubukas para sa kanila. Uminom ako ng tsaa. Ang pait ng tsaa, unti-unting napapalitan ng tamis. Tama nga ang kasabihan. Kung anong itinanim, iyon din ang aanihin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi ako sa aking apartment sa Manila. Hindi ako makatulog. Ang aking isip gulong-gulo. Kahit na nahuli na sila Anton, Aling Gloria, at Bea, may kung anong pakiramdam akong hindi pa tapos ang lahat. May kung anong kumakabog sa aking dibdib. Pakiramdam ko, may mas malalim pa. Pinanood ko muli ang video ng pagdakip sa kanila sa Villa Kapayapaan. Pinaulit-ulit ko ang bawat segundo. Ang pagkalat ng mga pulis. Ang gulat sa kanilang mga mukha. Ang galit ni Aling Gloria. Ang takot ni Bea. Pero isang detalye ang pumukaw sa aking pansin. Sa sandaling kinakaladkad na si Anton papalabas, hindi niya tiningnan si Aling Gloria. Hindi rin si Bea. Ang kanyang mga mata naghahanap ng kung ano. At doon ko ito nakita. Sa loob ng isang segundo, pumako ang tingin ni Anton sa sahig ng bodega. Sa dulong sulok, may bahagyang pagkindat. Isang halos hindi mahahalata na paggalaw ng ulo patungo sa direksyong iyon. Isang senyas. Isang senyas na tila para sa isang taong nakatago. O kaya isang pagpapahayag ng malalim na pagsisisi. Pinaus ko ang video. Pinagmasdan kong mabuti ang sulok na iyon ng sahig. Nagsimulang umikot ang mga alaala. 3 taon na ang nakalipas. Katatapos lang namin itayo ang Villa Kapayapaan. Si Anton mismo ang nagpumilit na siya ang bahala sa sahig ng bodega. Mahal, napakaganda ng bahay na ginawa mo, sabi niya noon, ang boses ay puno ng pagmamahal. Gusto kong mag-ambag. Ako mismo ang magkakabit ng sahig ng bodega, bilang isang lihim na regalo para sa ating mga pagdiriwang sa hinaharap. Naniwala ako sa kanya noon. Naantig pa nga ako. Akala ko napakadetalyado niya. Gusto niyang buuin ang aming tahanan. Binigyan ko siya ng buong kalayaan sa loob ng 1 linggo. Pinagbawalan ko pa nga ang mga trabahador na lumapit. Ayaw niya raw na masira ang kanyang sorpresa. Pero ngayon, sa aking paggunita, hindi na ito tila pag-ibig. Ito ay tila may itinatago. Pinagmasdan ko ang bawat guhit ng kahoy sa video. Ang sahig sa bahaging iyon, bahagyang mas madilim kaysa sa iba. Noon, inakala kong dahil lang sa ilaw. Pero hindi. Isa itong senyales. Minanipula. May inilagay si Anton sa ilalim ng sahig na iyon. Hindi ito mamahaling alak. Hindi ito regalo. Ang kanyang takot ng dakipin. Ang kanyang tingin. Lahat tumuturo sa isang madilim na katotohanan na inilibing sa ilalim ng lupa. Nanginig ang boses ko nang tawagan ko si Atty. Cardo Reyes. Atty. Cardo, nakita ko na. Mayroon doon sa bodega. Hindi lang basta nagdiwang si Anton. May gusto siyang itago. Naalala ko, napakakaiba ng kilos niya noong itinayo ang bahay. Tahimik na nakinig si Atty. Cardo. Pagkatapos, seryoso siyang sumagot. Maria, huminahon ka. Ang teorya mo ay may punto. Iniimbestigahan si Anton ngayon para sa mga financial irregularities sa kanyang dating kumpanya. Kung nagtago siya ng ebidensya doon, lalong lumalala ang kaso. Ako na ang bahala sa kanyang mga contacts. Pero huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Manatili ka sa Manila. Pinatong ko ang telepono. Pero pakiramdam ko may nagliliyab sa loob ko. Ang tingin ni Anton sumasagi sa aking isip. Kung mayroong mahalaga sa ilalim ng sahig na iyon, hindi siya mananatili sa kulungan ng tahimik. Susubukan niyang bawiin ito sa anumang paraan. At ako, ang lehitimong may-ari ng bahay, ay maihawak na susi sa Pandora's box na iyon nang hindi ko nalalaman.
Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin lang ako sa kisam. Nagplano. Kinabukasan, habang sariwa pa ang balita sa pagkakadakip sa Villa Kapayapaan, may dala si Atty. Cardo na napakainit na impormasyon. Nagkita kami sa kanyang opisina, isang lugar na sa tingin ko, ligtas. Nilagay niya ang ilang dokumento sa mesa. Maseryoso ang kanyang mukha kaysa dati. Maria, may nakalap akong impormasyon mula sa loob ng kulungan. Kaninang umaga, humingi si Anton ng abogado. Pero hindi ang abogado ng kumpanya niya ang tinawagan. Ang tinawagan niya ay isang kilalang abogado, ang Buaya de la Cruz. Kumunot ang noo ko. Nalamigan ako. Abogado ang Buaya? Sino iyon? Isa siyang abogado na espesyalista sa mga mahihirap na kaso. Gumagamit siya ng pera at daya para ayusin ang mga hatol, at kumikilos din siya bilang intermediary sa mga iligal na gawain. Ang pagtawag ni Anton sa kanya, nangangahulugang desperado na siya. At ang pinakamahalaga, may nakarinig sa bahagi ng kanilang usapan. Inutusan ni Anton si ang Buaya na kontakin ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama at utusan silang pumunta sa Sierra, ngayon din. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ng upuan. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Para saan? Tiningnan ako ni Atty. Cardo, binibigyang diin ang bawat salita. Upang bawiin ang isang kahon sa ilalim ng bodega. Sinabi ni Anton sa abogado na iyon ang kanyang huling saklay na sa loob ay hindi lang pera, kundi may mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting kumalat sa aking katawan. Ayon sa impormasyon na nakuha ko mula sa mga financial records, malaki ang posibilidad na ito ay ang black accounting at ilang e-drive na may data ng malversation of funds na umaabot sa 200 milyon pesos. 200 milyon pesos. Nahulog ang pangako. Kaya pala ganoon na lang ang pagiging desperado ni Anton. Matagal na siyang naglilipat ng pondo, nagpapalaki ng gastos, at nagnanakaw ng pera ng bayan sa loob ng maraming taon. Ginagamit niya ang aking villa bilang isang malaking vault para itago ang kanyang mga krimen. Kung mahuhulog sa kamay ng kanyang mga kasama ang mga ebidensyang iyon at masisira, makakaligtas si Anton sa kasong malversation. Ang harapin na lang niya ay ang mas mababang parusa sa paninira ng ari-arian. At gagamitin niya ang perang iyon para paghigantihan ako. Tumayo ako ng mabilis. Naramdaman ko ang apoy na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko ito hahayaan. Kailangan ko silang pigilan. Kailangan kong makuha ang mga ebidensyang iyon bago sila. Tumayo din si Atty. Cardo. Maria, delikado ito. Ang mga tauhan ni Anton ay mga bayarang kriminal. Ang pumunta ka roon ng mag-isa ay parang pagpapakamatay. Hayaan mo akong tawagan ang pulisya. Ang pagtawag sa pulisya ay may proseso, Atty. Cardo. Kailangan ng search warrant. Hindi nila pwedeng buksan ang sahig ng bahay ko base lang sa hinala. Pagdating ng warrant, tiyak na nakatakas na sila at nawala na ang lahat. Umiling ako. Atty. Cardo, bahay ko iyon. May karapatan akong ayusin at suriin ang anumang bahagi nito. Pupunta ako ngayon din. Hinawakan ako ni Atty. Cardo sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. Kilala ko ang ugali mo. Kapag nagdesisyon ka, walang makakapigil sa iyo. Pero hindi kita hahayaang mag-isa. Sasama ako. Umiling ako, inalis ang kanyang mga kamay. Hindi. Kailangan mong manatili dito. Kailangan mong bantayan ang kilos ni abogado, ang Buaya at ni Aling Gloria. Kung sasama tayong dalawa, maghihinala sila. Pupunta ako ng mag-isa. Tahimik. Palihim. May alam akong shortcut. Alam kong makakapasok ako sa bahay nang walang makakapansin. Huwag kang mag-alala, alam kong mag-ingat.
Sa pagsasabi nito, kinuha ko ang aking bag at mabilis na lumabas ng opisina, hindi pinansin ang mga tawag ni Atty. Cardo. Alam kong papunta ako sa bungangan ng lobo. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Ang aking seguridad. Ang dangal ng aking pamilya. Ang katarungan. Lahat nakasalalay sa paglalakbay na ito. Madilim na ang kalangitan nang tahakin ko ang highway, sakay ng isang lumang van na hiniram ko mula sa kumpanya ng konstruksyon. Mas pinili ko ito kaysa sa aking marangyang sasakyan, upang hindi ako kapansin-pansin. Sa tabi ko, may isang crowbar, isang high-powered flashlight, at isang overall. Handa ako sa paghukay sa mismong bahay ko. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Humampas ito sa windshield. Ang wiper ay nagtatrabaho sa pinakamabilis na bilis, ngunit hindi nito kayang alisin ang dilim na bumabalot sa akin. Lumabas ang daan sa bundok, madulas at delikado. Karaniwan, matatakot akong magmaneho doon sa gabi. Ngunit ngayong gabi, ang takot ay natabunan ng galit at determinasyon. Naiisip ko ang mayabang na ngiti ni Anton, ang kapal ng mukha ni Aling Gloria, at ang 200 milyon pesos na ninakaw niya mula sa dugot pawis ng maraming manggagawa. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Atty. Cardo. Alam kong nag-aalala siya. Pero hindi ko sinagot. Natatakot ako na ang kanyang boses ay magdulot ng pagdadalawang isip sa akin. Nagpadala ako ng mabilis na voice message. Nasa bundok na ako. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang kahon at babalik agad. Ikaw na ang bahala sa lahat sa Manila. Sa Manila, binasa ni Atty. Cardo ang mensahe. Kumunot ang kanyang noo. Hinampas niya ang mesa. Ang kanyang instinct bilang isang abogado na may karanasan, sinasabi sa kanya na may mangyayaring masama. Hindi siya pwedeng umupo lang. Agad niyang tinawagan ang isang team ng professional bodyguards na kilala niya. Head ng security, tipunin mo ang mga tauhan mo ngayon din kunin ang gamit at sumakay kayo sa kotse. Pupunta tayo sa Sierra. Ang target, protektahan si Maria sa Villa Kapayapaan. Mabilis. Delikado ang kanyang buhay. Inihagis ni Atty. Cardo ang telepono sa upuan at pinaandar ang kanyang kotse. Alam niyang ito ay isang karera laban sa oras. At laban sa mga kriminal na inupahan ni Anton, samantala, isang itim na van na may tinted windows ang dahan-dahang umaakyat din sa bundok. Sa loob, isang dosenang lalaki na puno ng tatoo at nagpapahiwatig ng panganib. Ang leader, isang lalaking may mahabang peklat sa mukha, ay nakikipag-usap sa telepono, nakatanggap ng instruksyon mula kay abogado, ang Buaya de la Cruz. Makinig kayong mabuti. Pagdating nyo, sirain ang pinto at pumasok kayo. Hanapin ang bodega, buksan ang sahig, at kunin ang safe. Kung may humarang, patayin nyo. Nangako ang boss ng 1 milyon sa bawat isa sa inyo kung magiging malinis ang trabaho. Umiti ang lalaking may peklat. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Narinig nyo? Yayaman tayo ngayong gabi. Bilisan nyo. Kailangan nating makarating bago mag-umaga. 3 sasakyan. 3 magkaibang motibasyon. Lahat patungo sa iisang destinasyon sa gitna ng dilim. Ako, nag-iisa pa rin sa likulikong kalsada ng bundok, hindi alam na isang bagyo ng karahasan ang paparating sa akin. Kumukulog sa kalangitan, tila isang babala ng madugong gabi na magsisimula. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Nakapako ang tingin sa kalsada, kung saan sinasagasaan ng mga ilaw ng sasakyan ang mga lumang puno ng pino na yumuyuko sa ilalim ng bagyo. Pinark ko ang van mga 50 metro mula sa gate ng villa. Pinatay ko ang makina at ang mga ilaw, upang hindi ako kapansin-pansin. Ang tanging naririnig ko ay ang monotonong tunog ng ulan sa hood ng sasakyan. Ang gabi sa Sierra de Guadarrama ay napakalamig. Isang makapal na ulap ang bumabalot sa burol, tila isang kumot ng patay.
Isinuot ko ang aking kapote. Mahigpit kong hinawakan ang malamig na crowbar at huminga ng malalim upang pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ako pumasok sa main entrance. Ang electronic lock system ay may marka ng pulisya at ayaw kong guluhin ang crime scene. Umikot ako sa likod ng ari-arian, sinundan ang pader na bato hanggang sa isang maliit na access para sa hardinero na ako mismo ang nag-design. Ang likurang pintuan na kahoy ay may mga marka pa rin ang tangkang pagpasok ni Anton, ngunit pansamantalang tinatakpan ito ng pulisya. Maingat kong inalis ang tape at ipinasok ang aking duplicate key sa lock. Bumukas ang pinto, sinalubong ako ng bugso ng malamig na hangin at amoy amag mula sa basang karpet. Napakadilim sa loob ng bahay. Hindi ako naglakas loob na buksan ang mga ilaw. Ginagamit ko lang ang aking flashlight. Ang liwanag ay sumagasa sa magulong sala. Ang basag na salamin ay nakakalat pa rin sa sahig, nagre-reflect sa ilaw na tila mga matang demonyo. Mabilis akong lumakad patungo sa bodega. Ang tunog ng aking goma na sapato sa kahoy na sahig ay gumagawa ng mga nakakapanindig balahibong kaluskos. Ang lugar ng bodega ay 1 metro ang lalim mula sa sala, pinatungan ng madilim na oakwood. Ito ang lugar na inilagay ni Anton gamit ang kanyang sariling mga kamay. Lumuhod ako at sinuri ang mga pinagtatagpuan ng sahig gamit ang flashlight. Tama nga ang hinala ko. Isang seksyon ng sahig na halos 60 cm squared ay may putol na guhit ng kahoy. Ang mga tornilyo ay tila mas bago rin. Mahigpit kong kinagat ang aking labi at ipinasok ang dulo ng crowbar sa pagitan ng 2 tabla. Buong lakas kong pinilit. Crack! Ang tunog ng kahoy na nabasag ay umalinggaw sa tahimik na gabi. Nagpatuloy ako sa pagpilit. Tumalo ng mga tabla, inilalantad ang isang layer ng semento sa ilalim. Huminto ang aking puso nang ang liwanag ng flashlight ay tumama sa isang kumikinang na metal na bagay na nakabaon sa isang butas ng semento na matalinong inukit. Ito ay isang built-in na safe. Isang profesional na uri. May modernong touchscreen. Nanginginig. Pinunasan ko ang alikabok sa ibabaw. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi. Ang password. Si Anton ay mapaghinala, ngunit madalas siyang gumamit ng mga numerong mahalaga para sa kanya. Sinubukan ko ang aming petsa ng kasal. Beep, beep. Maling password. Sinubukan ko ang petsa ng kapanganakan ng kanyang nanay Gloria. Beep, beep. Maling password. Sinubukan ko ang kanyang sariling petsa ng kapanganakan. Beep, beep. Maling password. Maglalock ang system pagkatapos ng 2 pagsubok pa. Nalamigan ako. Pinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukan kong alalahanin ang anumang iba pang mahalagang petsa para sa kanya. Bigla kong naalala. Minsan, nakita ko si Anton na lihim na naglilipat ng pera sa isang hindi kilalang babae mula sa kanyang probinsya bawat buwan. Nagsinungaling siya. Sabi niya para daw sa charity. Pero minsan, nakita ko siyang binilugan ang isang petsa sa kalendaryo sa kanyang opisina. 16 na ng Agosto 2016 na. Hindi iyon kaarawan ng sinuman sa pamilya. Hindi rin anibersaryo ng kumpanya. Naghinala ako. Maaaring iyon ang petsa ng kapanganakan ng isang iligal na anak na itinago niya. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang aking mga daliri, ipinasok ko ang sequence. 100,816 na. Click! Ang tunog ng lock na bumukas ay parang musika sa aking mga tainga. Dahan-dahan. Bumukas ang mabigat na pintuan ng safe. Tama ang aking teorya tungkol sa lihim na anak. At ang sakit-sakit dahil iyon ang susi na naglantad ng kanyang pagtataksil. Binuksan ko ng buo ang pinto. Sa loob, nakasalansan ang mga bigkis ng 500 bills, maingat na nakabalot sa plastik. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang pera. Sa ibabaw ng lahat,
May isang itim na libro ng accounting, may liver na takip, at isang kahon na may hard drive at dose-dosenang memory sticks. Binuksan ko ang libro. Puno ang mga pahina ng sulat kamay ni Anton at mga accounting figures. Proyekto Tulay Dak, suhol 2 milyon. Proyekto Residential I, diversion 5 milyon. Transfer kay politiko si 1 milyon. Ito ang kanyang black accounting. Dito niya ni-record ang lahat ng maruming pera na kanyang nilustay at nilabhan sa loob ng 5 taon. Ang kabuang halaga sa huling pahina ay umabot sa nakakagulat na 200 milyon pesos. Nangilabot ako. Ang lalaking pinagsamahan ko ng buhay, hindi lang isang traidor sa pag-ibig, kundi isang dambuhalang parasito sa lipunan. Mabilis kong isinilid ang libro, hard drive, at mga Bixby sa aking waterproof na backpack. Ang cash, napakabulto. Ilang bigkis lang ang nakasya para mapuno ang backpack. Ito ay para magsilbing ebidensya. Nang isara ko ang zipper, narinig ko ang ugong ng makina na papalapit. Ang malakas na ilaw ng headlights ay sumagasa sa bintana ng sala. Sumilip ako. Isang itim na van, may 16 na naupuan, ang mabilis na umaakyat sa rampa ng access. Dumating na sila. Pinatay ko ang flashlight at niyakap ng mahigpit ang backpack na puno ng ebidensya. Tumunog ang mga gulong sa basang aspalto sa mismong harap ng gate. Walang doorbell. Walang tawag. Ang ugong lang ng makina. Pagkatapos, isang malakas na tunog ng metal. Crash! Ang matibay na gate na bakal ay nabangga ng van, tumalon mula sa bisagra nito, at bumagsak sa mga tails. Narinig ko ang tunog ng sliding door ng van na bumukas, at ang yapak ng 12 ng lalaki. Sirain ang pinto at hanapin ang bodega. Kung may humarang, patayin nyo. Ang garalgal at nagbabantang boses ng isang lalaki ay umalingaw sa gitna ng ulan. Nataranta ako. Ang tumakas sa likurang pinto ay imposible. Palibutan nila ang bahay. Ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag ay nasa gitna ng sala. Makikita nila ako. Kailangan ko ng ligtas na taguan. Bumagsak ang aking tingin sa isang kulay abo na pintuan ng bakal na nakatago sa likod ng bar counter. Ito ang technical room, kung saan naroon ang server ng smart home system at ang electrical panel. Nang idisenyo ko ito, iginiit ko na ang pinto ay dapat gawa sa fireproof na bakal na may napakatibay na interior lock. Tumakbo ako doon. Sa sandaling nakapasok ako at naisara ang pinto, nailok ang bakal na kandado, narinig ko ang tunog ng mga salamin na muling nabasag. Pumasok na sila sa main door. Bumagsak ako sa sahig ng technical room. Nakasandal ang aking likod sa malamig na pinto. Tinakpan ko ang aking bibig upang hindi makagawa ng ingay. Sa labas, narinig ko ang mga yapak sa lahat ng dako. Mga muebles na nabasag at mga sigaw. Boss, dito, nakabukas ang sahig, sigaw ng isa mula sa bodega. Naku! Bukas ang safe. Pero wala. Ilang bigkis lang ng pera ang natira. Nasaan ang mga dokumento, sigaw ng leader. May nauna na. Hanapin niyo sa lahat ng kwarto. Hanapin niyo ang babaeng iyon at bawiin ang bag. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Alam nila na narito ako. Kinuha ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, ipinadala ko ang aking lokasyon kay Atty. Cardo. Ang screen ang tanging liwanag sa kwarto. Dumating na sila. Nagtatago ako sa technical room sa unang palapag. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, narinig ko ang mabibigat na yapak na papalapit sa bar counter. Boss, nakasara itong pintuan sa loob. Siguradong narito siya. Isang brutal na suntok sa bakal na pinto sa aking likod ang nagpatindig ng aking balahibo. Buksan mo ang pinto, babae. Wala kang takas. Nanatili akong tahimik. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo. Alam kong matibay ang pinto,
ngunit hindi ito makakatagal kung gagamit sila ng martilyo o crowbar. Sa labas, narinig ko ang tunog ng mga metal na nagbabanggaan. Nagsimula silang pilitin ang pinto. Ang pagkalansing ng bakal na kandado sa ilalim ng presyon ay nagpatindig ng balahibo ko. 1, 2, 3. Basagin. Boom! Boom! Nanginginig ang pinto. Isang yupi ang lumitaw sa likod ko. Humakbang ako paatras sa isang sulok. Hinawakan ko ang isang metal bar na natira mula sa electrical installation. Kung makakapasok sila, lalaban ako hanggang kamatayan. Umilaw ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Atty. Cardo. Nasa entrance na ako. Magtiis ka. Isang kislap ng pag-asa ang sumiklab sa akin. Direkta kong tinitigan ang pinto na dahan-dahang nagbabago ang anyo. Ang oras ay hindi na sinusukat sa minuto, kundi sa bawat hininga. Isang matalim na tunog ng metal na nagkalas ang pumuno sa hangin. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa gilid ng pinto. Sumingit ang liwanag ng kanilang mga flashlight, sumagasa sa aking maputlang mukha. Nakikita ko siya. Nasa sulok. Mas malakas pa. Mahigpit kong hinawakan ang metal bar, naghahanda sa pinakamasamang mangyayari. Ang hininga ko, parang punyal na humahakab sa aking lalamunan, halos hindi na makalabas. Nakasiksik ako sa likod ng malaking server rack sa loob ng technical room, pakiramdam ko'y tumigil ang ikot ng mundo. Ang malalamig na tunog ng makina ang tanging kasama ko sa gitna ng matinding takot na bumabalot sa akin. Sa labas, rinig na rinig ko ang mga yabag, ang mga boses na puno ng galit, at ang sunod-sunod na pagbasag ng mga gamit. Ginugulo nila ang buong Villa Kapayapaan, naghahanap. Ako ang hinahanap. Walang hiya, ang malakas na sigaw ni Scarface, puno ng pagkabigo at galit, nang matuklasan niyang walang laman ang safety deposit box at bukas na ang sahig. May nauna na. Hanapin ang babae. Ang bawat salita niya ay parang kidlat na tumatama sa aking dibdib. Alam kong malapit na sila. Nang marinig ko ang pagbangga ng isang mabigat na bagay sa labas ng pintuan ng technical room, halos mawalan ako ng ulirat. Natagpuan na nila ako. Ang tunog ng bakal na pinupukpok sa bakal, ang pag-iyak ng pilit na binubuksang pinto, bawat ingay ay parang martilyo na tumatama sa aking kalooban. Ang pintong bakal na dapat ay matibay ay unti-unting lumulundo, gumagaralgal, tila sumisigaw sa sakit. Nanginig ang aking kamay habang dinampot ko ang isang bakal na tungkod, ang nag-iisang pag-asa kong ipagtanggol ang sarili. Alam kong wala na akong lusot. Ang huling pag-asa ko ay ang text message na ipinadala ko kay Atty. Cardo, ang aking huling koordinasyon. Napakabigat ng bawat segundo. Handa akong lumaban kahit alam kong talo na ako sa bilang at sa lakas. Hindi ko hahayaang makuha nila ang ebidensya. Nang halos bumigay na ang pinto, nang unti-unti nang lumuluwang ang siwang, doon ko narinig ang tunog na bumuhay sa aking kaluluwa. Ang sunod-sunod na tunog ng busina, ang malakas na pagbangga mula sa labas, at ang sigaw ng isang lalaki. Huwag kayong kikilos. Private security ito. Nagkaroon ng pagkakagulo, mga boses na nagtatalo, at pagkatapos ay ang tunog ng matinding labanan. Nabuhayan ako ng loob. Hindi ako nag-iisa. Rinig ko ang mga pagbasag ng mga vase, ang pagbagsak ng mga upuan, ang sigawan, ang pagtama ng mga patpat sa katawan. Isang matinding gulo ang nangyayari sa living room ng Villa Kapayapaan. Pinaghihinalaan kong ang mga tauhan ni Atty. Cardo at ang mga tauhan ni Anton ang naglalaban, at pagkatapos, isang boses na nagpabili sa tibok ng puso ko. Hindi ito ang boses ng isang abogado sa korte, kundi ang boses ng isang mandirigma. Si Atty. Cardo iyon. Hindi na siya ang formal na attorney. Cardo na kilala ko. Suot niya ang itim na kamiseta, hawak ang isang baseball bat, at direkta siyang sumabak sa laban. Nakita ko sa butas ng pinto ang isang anino, si Scarface iyon,
ang halimaw na sumira sa buhay ko, nakikipaglaban sa isang security guard. Ngunit biglang dumating si Atty. Cardo. Isang mabilis at matinding sipa ang ibinigay niya, isang spinning kick na tumama sa mukha ni Scarface. Bumagsak ang halimaw. Hindi ko inaasahang may ganoong lakas siya. Tumakbo si Atty. Cardo patungo sa pintuan ng technical room at sa isang sipa, binuksan niya iyon. Nagtuloy-tuloy ang aking luha, hindi ko na napigilan. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang yakap na puno ng pangako ng kaligtasan. Maria, ayos ka lang ba? Ang boses niya, puno ng pag-aalala. Wala akong nasabi, tanging iyak lang ang lumabas. Ibinigay ko sa kanya ang backpack na naglalaman ng mga ebidensya. Tiningnan niya ang laman nito at kumunot ang kanyang noo. Ramdam kong naunawaan niya ang bigat ng mga dokumentong nasa loob. Agad siyang naglabas ng telepono, tinawagan ang hepe ng pulisya. Sir, nasa kamay na namin si Anton at ang kanyang mga tauhan. Nakuha rin namin ang lahat ng ebidensya. Kailangan po namin ang Criminal Investigation Unit dito ngayon na. Sa di kalayuan, rinig ko na ang papalapit na tunog ng sirena ng pulisya. Ang tunog na iyon ay hindi na banta, kundi pangako ng katarungan. Kinuha ni Atty. Cardo ang kanyang suot na jacket at ipinasuot sa akin. Dinala niya ako palabas ng Villa Kapayapaan, patungo sa sasakyan. Doon ko natanto, tapos na ang isang bahagi ng laban, at sa wakas, may pag-asa na. Sa loob ng UDEC, ang Economic Crime Unit, matapos ang lahat ng nangyari, unti-unti nang nabubuo ang pagtatangka para sa katarungan. Kasama ko si Atty. Cardo, mahinahon kaming nakikipag-ugnayan sa mga investigador, inilalatag ang bawat piraso ng ebidensya. Si Anton, dinala sa interogasyon, ay kaharap ang itim na notebook, ang mga BSP, at ang hard drive. Ang mga ito tahimik na nagsasalita ng katotohanan. Ang mga fingerprints sa mga salansa ng pera sa loob ng safety deposit box ay tumugma sa kanya. Hindi na siya makatanggi. Ang dating kumpanya ni Anton na pinagmulan ng kanyang kayamanan at kasakiman ay sumailalim sa masusing investigasyon. Ang halaga ng kanilang mga stock ay bumagsak ng husto, tila sumasalamin sa pagbagsak ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng kasakiman niya, unti-unting nalalantad, samantala, si Bea, ang babaeng minsang nagmayabang sa kanyang mga mamahaling gamit at sa kanyang kikabit status, ay bumagsak sa impyerno ng kanyang sariling gawa. Ang kanyang mga bank account ay biglang na-freeze. Ang mga ari-arian na ipinagyayabang niya ay isa-isang kinuha. Ang mga asawa ng mga negosyanteng pinagtaksilan ni Anton, na siya ring pinaglalaruan ni Anton, ay hindi nag-aksaya ng pagkakataon. Hinaharap siya sa publiko, pinapahiya, at nilalait, bawat salita ay parang latigo sa kanyang dating pagmamayabang. Sa kanyang matinding desperasyon, lumapit si Bea sa akin at kay Atty. Cardo, nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Ipinaliwanag niya na may itinago pa si Anton na 20 milyong piso sa isang lumang apartment na nakapangalan sa kanya. Isang huling desperadong pagtatangka upang makalusot, upang makaligtas, kahit pa kailangan niyang ipagkanulo ang taong minsan niyang minahal, o inakala niyang minahal. Agad rumesponde ang pulisya, at doon niya, sa lumang apartment, natagpuan ang bulto ng pera. Ang testimonya ni Bea ang huling bala na tumapos kay Anton, ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagkatao at pagkabuhay. Ngunit may isa pang kwento, isang mas madilim na bahagi na nagaganap sa isang madilim na sulok ng Maynila. Si Aling Gloria, ang dating mayamang biyenan, ay ngayon namumuhay sa matinding kahirapan, wala na ang lahat ng kanyang pagmamay-ari. Pinapanood niya ang balita. Ang pagtaas ng aking pangalan, ang pagbagsak ng kanyang anak. Nakita niya ang paghuli kay Anton, ang paglilitis, ang mabigat na sentensya. Sa kanyang nababaliw na isip, ako ang sinisisi niya sa lahat ng nangyari. Ang galit at puot na kanyang kinimkim ay sumiklab, naging apoy na nagliyab sa kanyang kaluluwa. Nagpasya siya, sa kanyang pagkawala sa katinuan, na igumanti isa nag-iisang kahinaan ko,
ang aking pinakamamahal na si Nana Elidia. Bumili siya ng gasolina at sa ilalim ng dilim nagtungo sa kusina ni Nana Elidia. Kasalukuyan kaming naghahapunan ni Atty. Cardo, tahimik na nagpapalitan ng kwentuhan nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa staff ng aming kainan. Hindi ko malilimutan ang mga salitang iyon. Ma'am, nasusunog po. Si Aling Gloria po ang gumawa. Nasa loob po si Nana Elidia. Kasabay ng pagbitaw ko sa telepono ay ang pagdinig sa malakas na ingay ng sirena ng ambulansya at bombero na tila nagmamadaling tumutugon sa isang matinding sakuna. Agad kaming nagmadali ni Atty. Cardo. Sa ospital, ang larawan ni Nana Elidia na nasa kritikal na kondisyon, ang kanyang katawan ay puno ng matinding paso, ika-4 na antas, ay isang bangungot na ayaw kong mawala sa aking isip. Bumagsak ako, halos hindi makahinga. Ang sakit, ang galit, ang puot, lahat ng ito ay sumiklab sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa aking isip at puso, nag-alsa ako ng sumpa. Pagbabayaran mo ito, Aling Gloria, ang bulong ko, puno ng matinding hinanakit. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang ngayon, pakiusap, tulungan niyo po akong mag-comment ng isa sa ibaba. Ito ay para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin upang ikwento ang huling bahagi kung saan tuluyang nagbayad ang lahat ng may kasalanan at kung paano ko natagpuan ang tunay na kapayapaan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang sakit na naramdaman ko nang makita si Nana Elidia na nakaratay sa ospital ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa akin. Ang dating Maria na tahimik at nagtitiis ay tuluyan ng naglaho. Humingi ako ng kopya ng TV footage mula sa kainan, pinili ang mga bahagi na hindi masyadong brutal at inilathala ito sa social media. Kalakip nito ang buong kwento ng pagtataksil ni Anton, ang kanyang korupsyon, at ang nakakabaliw na gawa ni Aling Gloria. Mabilis na kumalat ang balita, parang apoy sa tuyong damo. Ang galit ng publiko ay umalinggaw-ngaw. Si Aling Gloria, na dati ay pinoprotektahan ng kanyang kayamanan, ay mabilis na naaresto at kinasuhan ng attempted murder na may aggravated circumstances. Walang abogado ang nangahas na ipagtanggol siya, tila nilayuan na siya ng lahat ng tao. Sa kabilang banda, si Anton, sa loob ng kulungan, ay nagpakita ng kakatuwang pagiging kalmado matapos malaman ang nangyari sa kanyang ina. Ikinabahala ito ni Atty. Cardo. May binabalak yan, Maria, ang sabi niya, puno ng pagdududa. Hindi nga nagkamali si Atty. Cardo. Isang araw, nagpanggap si Anton na inatake sa puso. Dinala siya sa isang pampublikong ospital, at doon, sinamantala niya ang pagiging kampante ng mga pulis na nagbabantay. Sinugod niya ang mga ito, at sa isang iglap, nakatakas siya. Isang nationwide manhunt ang inilabas. Pinayuhan ako ni Atty. Cardo na ipagpaliban ang grand opening ng resort project ko sa Cebu. Ngunit tumanggi ako. Hindi ko hahayaang kontrolin ang takot ang buhay ko. Sa halip, ginawa kong kipatibong B ang event na iyon para kay Anton. Isang matalino at mapanganib na hakbang, ngunit kailangan. Pinatindi ni Atty. Cardo ang seguridad para sa seremonya. Daan-daang bodyguards at plainclothes police ang ikinalat sa paligid. Ang resort, isang marangyang obra maestra sa Cebu, ay puno ng mga SE at kilalang personalidad. Ako, suot ang isang nakasisilaw na pulang damit, ay handa para sa pagharap. Ngunit sa ilalim ng damit, nakasuot ako ng athletic shoes, handa sa anumang mangyari. Habang nagsisimula ang seremonya, nakita ko si Anton. Nagkubli siya bilang isang waiter, ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng maskara at sombrero. Dahan-dahan niyang itinulak ang service cart patungo sa entablado. Alam kong may masama siyang balak. Sa ilalim ng mantel, nakatago ang isang matalim na kutsilyo. Nagsimula akong magsalita, ang aking boses ay matatag at puno ng pag-asa.
Ngunit biglang, parang kidlat, sumugod si Anton sa entablado. Niyakap niya ako mula sa likod at naramdaman ko ang malamig na talim ng kutsilyo sa aking leg. Nagbanta siya na papatayin ako kung sinuman ang lalapit. Nagkagulo ang buong bulwagan. Pilit na kinakalman ni Atty. Cardo ang sitwasyon, sinusubukang makipagnegosasyon kay Anton. Humingi si Anton ng isang helicopter at 50 milyong piso. Habang nakikipag-usap siya, nakakita ako ng butas. Sa isang mabilis na kilos, gamit ang matulis na takong ng aking sapatos, sinaksak ko ng malakas ang ibabaw ng kanyang paa. Umalingaw-ngaw ang kanyang malakas na sigaw ng sakit. Binitawan niya ang kutsilyo at nakawala ako, gumulong sa sahig. Akma niya akong susugurin muli ng biglang, parang hangin, lumukso si Atty. Cardo sa entablado. Isang mabilis na spinning kick ang ibinigay niya sa mukha ni Anton na bumagsak sa isang lamesa at nawalan ng malay. Agad na sumugod ang mga pulis, pinusasan si Anton. Ako, nakahiga sa sahig, humihinga ng malalim, pakiramdam ko'y tapos na ang lahat ng bangungot. Lumipas ang 3 buwan at sa wakas, naganap ang paglilitis kina Anton at Aling Gloria. Mahinap pa rin si Nana Elidia, ngunit matatag ang kanyang loob na dumalo. Ito ang araw ng katarungan, ang araw na pinakahihintay namin. Ang hatol ay binasa ng hukom. Si Anton, binigyan ng 20 taong pagkakakulong. Si Aling Gloria, 10 taon. Yumuko si Anton, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Si Aling Gloria, hindi nakayanan ang bigat ng hatol, ay nawalan ng malay. Sa loob ng bulwagan, may isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Sa wakas, nakuha namin ang hustisya. Lumipas pa ang 2 taon. Ang buhay ko ay ganap na nagbago. Ang aking architectural firm ay lumago at yumabong, nagtatayo ng mga pangarap. Ang resort project sa Cebu ay naging isang napakalaking tagumpay, nagdulot sa akin ng karangalan at paghanga mula sa industriya at sa publiko. Ang dating Maria na puno ng takot at pagdududa ay naging isang matatag at matagumpay na babae. Si Nana Elidia, ganap na nakabawi mula sa kanyang matinding pagsubok, ay nagbukas ng isang chain ng mga kainan na tinawag na kusina ni Nana Elidia. Hindi lang ito basta-basta kainan, kundi isang lugar din ng pag-asa. Nagbibigay siya ng trabaho sa mga kababaihang dumanas ng kahirapan, nagpapakalat ng kabutihan at pagmamahalan sa bawat pagkaing inihanda. Siya ang buhay na patunay na ang pagmamahal at pagbangon ay posible pagkatapos ng anumang trahedya. Ang pera na natanggap namin bilang bayad pinsala mula kay Anton, humigit kumulang 100 milyong piso, ay ginamit ko upang itatag ang Iaraw ng Pagsikat Foundation. Layunin nito na tulungan ang mga batang biktima ng sunog upang matulungan silang makabangon at magkaroon ng bagong pag-asa. Ito ang aking paraan upang gawing kapaki-pakinabang ang aming mga pinagdaanan at upang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Isang mapayapang hapon ng taglamig sa Villa Kapayapaan na ngayon naayos na at puno ng makukulay na bulaklak. Ang dating lugar ng sakit at pagtataksil ay naging isang kanlungan ng kapayapaan at pag-asa. Naglalakad kami ni Atty. Cardo sa hardin, tahimik at payapa. Sa gitna ng lahat ng aking pinagdaanan, natagpuan ko ang tunay na kasama. Siya ang aking sandigan, ang aking gabay, at ang aking pag-asa. Bigla siyang lumuhod, at sa kanyang kamay ay isang ring box. Maria, ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa lahat ng laban, ikaw ang aking kapayapaan. Gusto kitang makasama habang buhay. Pakiusap, magpakasal ka sa akin. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang mga luha ng kaligayahan, ng paglaya at ng pag-asa. Cardo, ang maligaya kong sagot. Isinuot niya ang singsing sa aking palasingsingan, eksakto sa lugar kung saan ko itinapon ang lumang singsing na sumisimbolo sa aking dating pagkakakulong. Ngunit ang singsing na ito ay simbolo ng kalayaan, ng tunay na kaligayahan at ng isang bagong simula. Nagtaas kami ng
Baso ng wine, tinitignan ang papalubog na araw sa abot tanaw. Ito ang bukang liwayway ng aming bagong buhay, puno ng pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Sa huling bahagi ng aking kwento, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga aral na natutunan ko sa mahaba at masalimuot na paglalakbay na ito. Sana ay may maiuwi kayong kuro-kuro at pagmumuni-muni sa inyong sariling buhay. Para sa mga magulang, at para sa mga nagnanais maging magulang, ang kwento ni Aling Gloria ay isang malalim na paalala. Ang pagmamahal ng magulang ay walang kapantay, ngunit kapag naging bulag at mapanakop, ito ay magiging lason sa ating mga anak at sa buong pamilya. Hindi ito ang nagbibigay ng lakas, kundi nagpapahina. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay hindi ang pagkontrol, kundi ang pag-unawa at paggalang sa bawat isa. Kailangan nating bigyan ng espasyo ang ating mga anak upang magkamali, matuto, at lumago sa kanilang sariling pagkatao, at tanggapin ang kanilang mga desisyon, tama man o mali. Sa ganoong paraan lamang sila magiging ganap na tao, ay sariling paninindigan at responsibilidad. Para naman sa mga anak, ang pagbagsak ni Anton ay nagbibigay ng isang mahalagang aral. Ang pagiging walang utang na loob at kasakiman ay parang uod na dahan-dahang lumalamon sa lahat ng kabutihan. Walang sinuman ang may karapatang baliwalain ang pagmamahal at sakripisyo ng kanilang magulang, gaano man ito kahirap tanggapin o unawain. Ang pagiging isang anak ay may kaakibat na responsibilidad at pagpapahalaga, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa emosyonal at moral na aspekto ng buhay. Hindi natin dapat kalimutan ang ating pinagmulan at ang mga taong nagturo sa atin na tumayo. At para sa atin lahat, sa ating paglalakbay sa mundo na ito, natutunan ko ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng katarungan at paghihiganti. Naglakad ako sa manipis na linya ng katarungan at paghihiganti. Natutunan ko na ang katahimikan ay hindi kahinaan, at ang matalinong pagganti ay minsan, isang paraan upang gisingin ang konsensya ng isang tao, hindi upang sirain ang kanilang buhay, kundi upang ipakita ang resulta ng kanilang mga maling gawa. Ang kabutihan ay tunay na maihalaga lamang kapag ito ay inilagay sa tamang lugar at sa tamang tao. Minsan, kinakailangan din nating lumaban, hindi para magtanim ng galit, kundi para itama ang mali at ipagtanggol ang ating dignidad. Hindi ko pinili ang paghihiganti, pinili ko ang katarungan at sa huli ang kalayaan. Sa huli, ang karma ay hindi nakakalimot. Bawat kilos, mabuti man o masama, ay may kapalit. At ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may tapang at paghahanap ng katarungan. Ang tunay na kapayapaan ay ang pagtanggap sa mga nangyari, pagpapatawad sa sarili at sa iba, at ang pagpapatuloy ng buhay ng may bukas na puso at isip. Sa lahat ng nakinig sa aking kwento, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at paglalakbay kasama ko. Naway ang bawat piraso ng aking karanasan ay magbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Mag-ingat po kayo. At dito po nagtatapos ang masalimuot na paglalakbay ni Maria, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagdurusa, at sa huli, pagbangon. Ano po sa tingin nyo ang mga desisyon na ginawa ni Maria? Sa gitna ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may naiisip po ba kayong ibang daan, ibang paraan na sana ay kanyang pinili? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Alam nyo po, binabasa ko ang bawat isa sa mga ito, at napakahalaga ng inyong boses sa akin. Kung ang kwentong ito po ay nagpakilos ng inyong puso, nagpaantig ng inyong damdamin, o nagbigay sa inyo ng mahalagang aral, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like. Ay share din po ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin nyo ay kakapulutan din ng aral. At syempre, mag-subscribe na po sa channel ang Tahimik na Ganti upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating kwentong puno ng aral, misteryo, at kapayapaan. Muling magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, baka sa susunod na yugto ng buhay, kayo na ang bida ng sarili ninyong tahimik na ganti. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay,
Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.